Ayan guys, iikot na naman tayo sa sentro ng Davao. Ayan guys, samahan nyo na ako guys. Salamat sa mga bagong supporters na walang sawang nag-support sa mga video natin. Thank you so much everyone. Ayan, tara, let's go guys. Oh, Hiba with me, oh, oh. Into the heart. Ayan, operasyon yung mga fin natin for the safety to avoid lawless elements pasok at maglabas sentro ng Davao. Di tayo pinara guys kasi mabait tayo. Basta tingin nilang hindi mabait, ayan, pinapara. Hindi ako nakapag upload na ng mga video natin kasi relax ako guys ng araw. Ngayon tuloy na natin. Ikot tayo guys. As of now, nasa Pampanga tayo. Papunta tayo ng downtown. Ayan, downtown po. Makikita nyo po kung ano yung mga mangyayari or galawan pag tuwing gabi sa sentro ng Davao. Sa mga hindi po naniwala or diskumpiyado guys kung malinis ba or organized ba yung sentro ng Davao. Iba with me. GoPro Osmo Action 5 camera yung gamit natin guys. DJI camera. Bada tayo dadaan, bada. Ayan guys, kunting chika tayo about sa mga nangyayari ngayon guys, no? Sa nagtatanong po kung saan po ba tayo, doon tayo sa mga tunay talaga na may concern sa kapaligiran natin or sa concern sa mga sa mga tao guys, yung tunay talaga na nagsiservisyo. Kunting chika lang po, ano ko kasi observation ko lang after election may mangyayari talaga ang impeachment. Impeachment lang, impeachment po, may mangyayaring impeachment. Sunod-sunod na yan, lahat po na yung may mga issue about sa war on drugs
o yung sa tingin nila na balakid po sa pagkakaroon nila ng posisyon sa gobyerno. At isa ko ma-observe dito about after election, yung impeachment, yung hinahain nilang impeachment kay Bibi Sara. Pag yung PDP laban ay hindi makakalusot. Pero di ako maniwala na hindi ilulusot yan. Ilulusot talaga yan. Ang inaano lang natin, baka may mga mangyayaring hindi naman bago sa atin yan, yung dayain yung election, midterm election 2025. Pag hindi kasi lulusot yung PDP laban, yung ina-endorse for the FERRD na mga senatorial candidates, malamang may impeach talaga si Sara, guys. Yes, lahat na po na kasali na yan si Bato de la Rosa, Senador Bato, Senador Bongo, pati na din yung guys, kasi may mga binabato kasi silang issue regarding sa mga alleged fan ng mga Duterte, yung pagkakaroon nila ng mga properties, daming properties kahit saan lugar po ng Pilipinas. Kung mapapatunayan po yan nila, ay malamang may mangyayari talaga ang resulta. Siyempre pabor po sa side yung nag-aakusa, yung lahat na lulusots na mananalo sa eleksyon. Di na po sila mahihirapan, guys, na pagpatuloy po nila yan. Oo. Kasi observation ko lang. Observation lang po. Hindi naman po lang. May rights naman tayo palabas ng mga natin, opinion. Kasi napapansin ko, di ba, may mga ginagawa na sila mga initiative na tinatawag na ayuda. Ayan, ayuda. Dinadaan nila sa DSWD. Tapos yung validation yan, di ba, bago ka makapag kuha ng ayuda na yan, i-clarify nila kung ikaw ba yung nasa listahan. Malamang pag na-confirm na ikaw yung nasa listahan, papipirmahan ka nila. Tapos yung pinipirmahan mo, lahat doon na nandoon, wala namang headings na nakalagay, basta listing o paano lang yung sino yung mabigyan nila ng ayuda. Yes, possible, malamang pinaghandaan po nila. Yung mga nakapirma dyan, siyempre ikaw kung andyan yung pangalan mo, malamang pipirma ka talaga, kasi di mo naman makliklim yung di mo pipirmahan. Diba? Isa yung taktika, guys. Taktika po yan siya. Nagmumudmud sila ng mga ayuda po. Sa mga lahat na nakakatanggap dyan, sa mga nakakapirma, alam nyo kung ano yung proseso bago kayo bigyan. So, yung pagkakaintindi ko, observation ko, yan talaga mangyayari. Yung mga nakalista doon sa listing ng bibigyan ng ayuda, wala mong possible. Yan po yung gagawin po nilang evidence na lahat po yung nandoon sa listing na yan, sila po yung nag-udyok na i-impeach si BP. Yes, siyempre hindi naman pwede i-impeach sila si BP na walang evidence po. Kahit lahat po ay lulusot yung
yung mga candidates ng administration, yung senatorial candidates, yung bagong ano ba yun, Pilipinas ba yun, pangalan no, yung ano ng PDP Laban sa side ni APRRD sa administration, bagong Pilipinas ba yun? Oo, sorry if I'm wrong guys. Yan yung ano nila, evidence, at hindi na sila mamumroblema na hahanap na ano yung isusupport nila na evidence. Oo, lahat po nandoon nakakapirma. Pero kami yung nakakapirma doon, yung sino yung nakakatanggap, yung nakakapirma doon, sino yung nakakatanggap, nagpirma kami para makakahim yung ayuda na yun. Oo, pero di po yun pirma kami doon para i-impeach si Sara, si VP Sara. Oo. Yes, dami guys yung mga ginagawang paghahanda po nila. Napag-isipan talaga nila yan. Ano po ba ang pwedeng maaari nating para maiwasan po na mangyayaring ganun guys? Kundi naman maiiwasan kung maano nila hindi naman po kumbaga mawalang bisa po yung pinafile nila na impeachment. Kasi pag hindi lahat pag may PDP Laban po lamang, yung PDP Laban na lulusot sa na mananalo sa midterm election, malamang alam nila kung ano yung mga nasa listing na palalabas po nila, kung saan galing po yan. I-debate nila yan. Kasi before alam na nila yung possible ng mga yung gagawin. Kasi si BP nag-announce na mag-iingat po yung mga pinapakalat na pirma, papipirmahan kayo para makakuha kayo ng ayuda. Yan yun, totoo yun. Siyempre yung tao guys, pera din naman yun ng tinatanggap nila. Pagpipirma sila doon. So ang gagawin natin, maaaring magagawa natin dyan, both street talaga sa PDP candidates, senatorial candidates, both street po, para hindi po para matanggalan ng wala po silang puwersa sa Senado na ipopost nila yung impeachment ni BP. Yung observation ko rin guys, possible ang mangyayari talaga ay makakulong yung mga involved sa war on drugs, lahat ng mga magkapatid na Duterte, yung inaakusa nila na mga alleged fund na yung inaano ni Trillanes, Senador Trillanes, senador, hindi pala senador, tapos na yung may iniimbestigahan sila na mga property, yung mga pumapasok na pera sa bangko ng mga magkapatid na Duterte, at sa ama po nila. Yes. Ayan lang, observation ko lang, at parang sa tingin ko malapit sa katotohanan. Ang ano ko lang po, kayo kung may mga ano po yung opinion ninyo, kung possible ba na mangyayari, possible ba na may ganong mangyayari pag hindi po lulusot yung
PDP laban, senatorial candidates. Inaantay lang kasi nila guys yung election eh. Inaantay lang nila yung election. Sigurado yan. Correct me guys if I'm wrong. Sinasabi natin dito wala pang mangyayari election. Pero parang ano na natin. Tanaw na natin yung mangyayari. Guys, nasa Bahada na tayo. Bahada Gmall. Wanted manicurista. Apply ako dito. Tanggapin ba nila tayo na di tayo marunong mag-manicure? Magphoto lang ng kuko, marunong tayo dyan. Ay guys, comment lang kayo guys kung ano po yung nasa isip po ninyo, perspective po ninyo sa topic natin. Kung may possible ba na kung possible ba na totoo yung opinion ko. Yeah. Ayan, Euro Tower guys. Dito tayo sa Aldibingco. Aldibingco ba to? Hindi pala, iba. Yeah, GP lang rin si Bada. Pero yung papuntang ano ba? Santa Ana. Ay guys, yung mga kapatid natin nakatira dito sa Davao, tuloy pa rin yung hanap buhay, parang normal din. Kaya parang normal. Napaka-hapsay, napakalinis po ng kalsada guys. Oo. Ano lang po, for the info lang po sa lahat. Pag nasa sentro kayo ng Davao, ang yung utility ano po namin dito, tinatawag nilang multi-cab. Multi-cab at saka taxi. Bawal po yung dito guys sa sentro, yung tinatawag nila ng mga motorbike, yung electric bike, yung ginagawang ng tricycle. Bawal po dito sa sentro. Hinuhuli po yan. May dumadaan na mga ganyan, po, for private use only lang yan. Pero pag ginagawa mong transportation, public transportation, bawal po yan. Multi-cab at saka taxi. Siyempre yung mga multi-cab, or yung example mga jeep, taxi at multi-cab at saka jeep, depende po yun kung ano po yung mga ruta nila. Southbound, northbound. Southbound, northbound. At yung po yung Rojas, yan po yung iniikutan nila guys, balik sa kanilang ruta, mas south or north, nan yung direction ng mga ginagawang public utility vehicle. Yan guys, so makikita nyo dito, yan San Pedro City Hall of Davao guys. Napakalinis, napaka po, organized po.
May mga naka-duty na task force, mga pulis na nag-ikot, nagro-ronda. Ayan. Yung oras natin guys, alas 7. Medyo marami-rami pa yung tao pag ganitong oras. Maya't maya mga 9 or 10, ano na ito, tahimik na po. Pero tuloy pa rin yung mga may nagabiyahe pa rin guys. 24/7 po yung biyahe. Tapos pag may makikita kayo hindi pa natutulog o gising paggabi dito, yes, yung may sasakay, yung may papara, ano yun po yan, yung mga night shift po natin na call center agent o yung mga trabaho na panggabi. Yes, call center agent. Napakalinis ito, Magallanes Street tayo guys. Yung sinasabi nilang walang mga kawad ng kuryente, walang poste na makikita niyo sa daan kasi nasa ilalim po ng kalsada nila nilagay. Dandahan po nila ginagawa yan guys sa buong sentro ng Davao. Dinadahan-dahan nilang tatanggalin yung mga poste ng mga kuryente at ginagawa nila, nilalagay nila sa ilalim ng kalsada. Papuntang ano na ito sa Siem Recto, Claveria. Pati din sa Claveria wala ka nang makikita ng mga poste na dyan ng ilaw, poste ng kuryente. Yung ilaw andyan pa rin. Pangit naman pag walang ilaw. Yan. Alisin siya lang. Ayan guys, nag-operation yung mga PNP natin kasama yung mga auxiliary police, mga mababait nating tagjo-duty. Sige po, salamat. Sa San Pedro po tayo, Siem Recto, Claveria. Ikot po tayo guys. Yung sinasabi dinaanan natin kanina sa nag-operate din sila doon, pati din dito sa sentro papasok ng Davao. Diba, safe na safe yung lugar namin dito. Hindi ka matatakot talaga kahit anong oras ka gagala. Kung wala ka namang gagawing kababalakhan. Chine-check nila tayo kasi for ano lang po, for speak na lang na naghihinto tayo. Pangit naman kung hindi tayo nila sisitahin tapos yung iba ay na-hold nila, di ba? Oo. Ayan, dami po kami mga magaganda dito guys na mga girls. Ayan, mga estudyante natin papauwi na sa kanilang mga sariling kanya-kanyang bahay guys. Nasa Siem Recto dito tayo guys, no? Ayan, nakikita nyo, ilaw lang po yung nandito sa kalsada. Wala kang makitang poste na may kawad ng mga kuryente. Kawad ng kuryente, oh. Dito po yung, ito po yung area na to, yung nakaraang birthday po ni FPRRD. Napakaraming tao dito guys, punong-puno ito. Tingnan nyo yung kalsada namin. Diba? May yung bike lane namin dito, may ganyang ano po, daanan. Bike lane. Punta muna, mabibilhin ako sa ano guys. May bibilhin tayo sa ay kung di po kayo taga Davao guys,
gusto nyo, kapag kayo mamasyal lang, gusto nyo magkaroon kayo ng souvenir, yung ano po yung mga fried po ng Davao, yung mga items. Ito guys, Mindanao Souvenir Center. Ayan. Ewan ko kung open pa ba. Try natin. Parang close na. Ay, close na yata. Close na, oh. Ayan, close na guys. Saka na tayo bibili dyan. Ito po guys, I have MEC Emilia AMC. Diyan, bili kayo. Dami kayong mga ano dyan guys, mga damit. Yung pinopromote po ng iba't ibang tribe na binibinta dyan ng mga damit, accessories, yung mga may alahas din yan guys. May mga alahas din yan dyan. Punta lang kayo dyan. Pero pag kayo airport, andyan naman po sa guys, no, sa airport natin. May naka-display din dyan na pasalubong ng bayan. Tinatawag na pasalubong ng bayan. Yan, ito po yung Rojas Night Market natin guys. Yeah, Rojas Night Market. Pag araw, dito guys, 1 lane lang ito. 1 lane. Pag gabi, yung sa kabilang lane, ino-occupy yan para sa ito guys, ino-occupy yan para sa night market. Sa night market. Ayan. May mga nagbibigay ng po. Daming tao guys. Ito po yung isa sa pinaka kilala na pinupuntahan ng tao. Rojas Night Market. May kunting park. May kunting park dito. Kaya nga naging yung kabilang lane naging 2 lane na kasi ginagamit yung area dyan para sa night market natin. May naka-standby na 6x sa mga men in uniform natin na nagjo-duty. Napaka-strict po dito guys. Makapasok kayo dyan, nire-rekisa kayo. Ayan guys. Dami kayong mabibilhan din dyan na mga gamit. Ukay-ukay, accessories din po, cellphone accessories, lahat po na nandyan. Lahat po na nandyan, pwede nyo mabibili. Diba? Napakahaba ito guys. Diretso ito sa Claveria. Boulevard. Yung road ng Boulevard. Ayan guys. May nagtitinda din dito sa area na to, sa gilid. Ito po yung mangyayari pag gabi sa Rojas Night Market. Bawal po kasi tayo dadaan dyan. Pwede tayo papasok dyan kung wala tayong motor. Wala tayong motor. Ayan. Napaka-organized. Peaceful. Napakalinis guys. Kahit daming nagtitinda, wala kang makikitang dito. Tayo tawag na obvious talaga na basura. Kasi lahat dito disiplinado. Bawal din kasi magtapon.
Oo, nakakahiya naman pag nakita ka nagtapon ka, eh halata na wala ka ring ano, disiplina sa sarili. Maya ka magtapon. At wala kang makikitang ano dito guys, nagsisigarilyo, nagsisigarettes. Dito guys, may portion po dito na pang sumba. Yung mga nagsusumba, yan po. Yan, pakita ko sa inyo. Diba? Ganun po yung ano namin dito. Ayan. Nag-ano nung para din po sa health. Ayan, may lalaki, babae, bata at medyo may edad, andito po. Nag-i-exercise. Diba? Ganun kami dito. Saya nila guys. Ano mo yung tinitingnan mo dyan siyempre yung nagsasaya, ano pa ba tinitingnan natin dito? Ay naku, andyan nakapackage na yan. Sa'yo na yan kung timing, tamang pasilip lang si Manong. Parang gusto ni Manong sasayaw din. Ayan, titingnan niya. Magaganda guys sa dalawang diba? Lalabas talaga yung mga pawis mo dito. Ayan, mayat maya ano din, stop na din dito sila. At least labas yung pawis. Labas yung mga pawis nila guys. Ayan, tuloy tayo sa pag-ikot guys. At tuwing gabi guys, ito po yung sinabi ko sa inyo na boulevard. Ang haba po ng ano namin dito, ang haba po ng night market ng Davao. Yan, night market. Napakalinis, wala kang makitang basura. Pag gabi pala, pag dito guys, may makikita kang mga ano, electric bike, electric sidecar, para din sa yung magpupunta sa night market. May masasakyan sila para pambilisang ano, transportation. Yes. At dito guys, sa loob ng night market, gusto ka magpamassage, andyan po. Yung mga magagaling nating magmassage dyan. Pwede ka magpamassage dyan, mura lang. Mura lang. Yung mga naglalakad ng mga army natin na uniform, task force Davao, mga kasamahan natin guys. Ito po yung Ateneo di Davao. Ano din dito, nagsusumba.
Ayan guys, ito din yung ano, pasalubong ano din po dito. Bibili kayo ng pang souvenir dito sa may Tomas Monteverde. Tama ba? Ayan, ikot ko kayo sa ano guys, Bangkiruhan. Paggabi Bangkiruhan tayo, nasa Quirino Street. Quirino Street tayo guys. Ito yung ano guys, Bangko Sentral ng Pilipinas. Paggabi daming nagjo-duty dyan, night shift. Night shift. Sa mga nakakalam dyan kung sinong nagjo-duty dyan, mag-comment kayo sa comment section. Central Bank lang ka Quirino. Gusto mo mag-drive-thru, pwede din. Drive-thru. Gusto ka mag walk-in, pwede din. Order, gusto ka mag-order, pwede. Order ka dyan. Okay, ikot ko kayo sa Bangkiruhan guys. Bangkiruhan. Kimba with me. Kahit gabi may naka-duty tayo na ano, tinatawag nilang ano guys, CTTMO, City Transport Traffic tama ba? CTTMO Management Office, City Transport Traffic Management Office. Correct me if I'm wrong. Dami din kaming ano dito guys, yung Grab, araw-gabi ito 24/7. Ayan, dito tayo sa ano, Magallanes Extension papuntang Bangkiruhan. Ito, dami kayo mabibili dito ng okay guys. Ay, bawal, hala, sinsya, bawal pala papasok. Ito pala sa kabila, lampas tayo. Iikot tayo. Ay nako, mali yung ano natin guys, napasukan. Iwan ko, pwede ba dito? Pwede siguro. Pwede siguro. Counterflow. Counterflow sa Jopax. Ito guys yung Bangkiruhan. Dami okay. Dami okay po. Ano tayo diretso dyan, mahuhuli na tayo. May ano na dyan sa taas. Hey guys, dito tayo sa kabila. Pag gabi walang problema dyan kung anong oras ka mamalingki. Wala, mas okay pag gabi kasi walang masyadong tao. Magkakarinderya ka, gusto mo mamili ng preparation mo para bukas, dyan tanghali kayo magpunta ng Bangkiruhan. Walang problema, wala kang iisipin na may mangyayari sa'yo. Sisip na sip ka. Natatakot yung mga gagawa ng di mabuti. Kasi notado na sa amin na peaceful talaga yung lugar. Pag gagawa ka ng di maganda, alabuso ka talaga. At nauubos na rin yung mga hudlom dito. Nauubos. Kung buhay man, hindi na dito tumitira. Layas, lumayas na.
di ba? May nag-unload ng mga paninda, gulay, prutas dito dami. Ayan, fresh na fresh guys. At makakabili ka ng mura dito. Mura. Mababait pa yung mga tindera dito guys. Hindi naman po sila nagtitik advance. Saan tayo pwede park dito? Bibili tayo ng pinya. Kain tayo ng pinya. Alright, day. Pinya po, pinya. Pang-cleansing. Pang-cleansing, oh. Mamaya na tayo tubel.